Isa nga po sa mga naging usapin this week yung tungkol po dun sa sabpina dito po sa DepEd Special Disbursing Officers, maging yung na-erase kahapon ni Senator Amy Marcos tungkol sa parang yung accountability on the side of the Vice President, hindi dapat yun sa kanya, kundi dun sa mga disbursing officers nito. Meron po ba kayong ihaharap na ebidensya that will explain kung ano talaga ang naaayon sa batas pagdating po sa kung sino ang accountable dito? Well, para sa amin ho, actually, nasagot na ho yan ng malinaw kahapon, no, ni COA Auditor o Attorney Roderick Wamil, no? Bagamat na medyo nahirapan siyang ipasok yung sagot niya, but nakita naman natin, pinilit pa rin niyang sagutin, no? Sabi niya, ang sagot dyan nandoon sa Joint Circular 2015-01 na nakalagay dyan, the head of the agency is the primary officer who's accountable, no, for this confidential funds. At nakalagay doon, the accountable officer should directly or the head of agency should directly supervise the use of these funds. At the head of agency should ensure the agency's compliance with the liquidation process of confidential funds, as stated in that circular. Kaya nga ho, sabi niya, again, these are not my words. These are the words of COA representative himself, Attorney Roderick Wamil, na malinaw ang head of agency, siya ang primary responsible dyan, which in this case, ng OVP, DepEd, si Vice Presidente Sara Duterte. Yung nga po, naiklaro yan kahapon, bagamat nga actually paulit-ulit na diskusyon tungkol diyan. Ano ho ang take ng prosecution team dito na nakikipagdebate yung senator judge sa witness? Kasi kung mga defense lawyer sa witness, prosecution lawyer sa witness, hindi pa pwede makipagdebate, di ba? Anong take nyo ron? Tama ho. Well, Manong Ted, sa ngayon, no, wala ho kaming magagawa dyan kung hindi respect the authority of the senator judges to ask these clarificatory questions, which they may think are material and relevant to the issues at hand, no? Hindi iwanan ho namin yung discretion sa presiding officer kung ano ho ang sa tingin niyang dapat pang payagan at hindi na sa ganitong mga tanong. But kami nakafocus ho kami dun sa napapaliwanag naman ng mabuti ng mga testigo namin, no? Kung anong mga bagay na kailangang malaman ng impeachment court at ng publiko pauhol dito sa mga bagay na to. Sa ilalim ho ba ng inyong rules diyan, bawal ba sa sino mang lawyer, prosecution o defense na mag-object o mag-manifest na Mr. Presiding Officer, the senator judge is debating with the witness? Wala bang ganon? Hindi ba pwede yun? Meron ba kayong rules na as in wala kayong karapatan na questionin doon sa uri ng pagtatanong doon sa testigo? Well, to be completely accurate about it, sa rules kasi it presupposes, no, na ang objections ay you raise it to the questions raised by the opposing counsel, ano. Ngayon, pagdating naman dun sa impeachment rules na inisyu ng Senate, wala hong specifically that deals with that. But traditionally, we will see magmula dun sa mga paglilitis na ginawa nun dun sa previous impeachment hearings, no, hindi pinapayagan yung ganong objections, no. And I think kahit dito, in a way na merong, although not quite directly, na nagkaroon ng ganong mga pronouncements din, no, na hindi pwedeng mag-object at hindi pwedeng makipagdebate ang mga counsel sa senator judges. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.